draft na nakita natin, ang taas nung ranking ng DPS or ng damage output ng Onyx. At that's very true. Kung papansin natin, Fanny, Claude, and then the Valentina, kapag talagang may na-initiatean sila dito, it's gonna be good. So yung naging choice ng Echo ay bumalik dun sa may lapu-lapu na Sanford Special naman. I felt na baka yung Yuzong ay mas magandang option para meron talaga silang one-shot potential kasi ang Lapu-Lapu ay pwedeng ma-kite dito sa game na to. Pero syempre, isang bagay na i-consider natin is ano nga ba yung dynamic ng Terizla versus the Lapu-Lapu? Baka naman kasi yung Echo, mas nafe-feel nila na mas kaya ng Lapu-Lapu yung Terizla sa laning stage. At yun yung mga tanong na makikita natin ang sagot pagpasok natin sa Land of Dawn. Dahil ito na ang pinakahuling laro ng gabing ito. Echo versus Onyx, magsisimula na ang game number 3. Ano bang pwede nating ma-expect in the early game? Well, kung titingnan natin, ayan na nga ang expectations. Pupuntahan ka agad itong purple buff. At pinaparamdam ni JP na hindi ka pwede mag-purple buff ng walang hirap or walang pawis dahil lagi kaming nasa paligid mo. At saka medyo purple buff dependent ang isang Fanny, no? Yep. Ito yung mga nakakalungkot kapag hindi na makapag-purple, kaya bantay sarado talaga sa purple ang Onyx this time around. And for the side of Echo, mukhang defensive na Franco ang ating makikita, hindi muna mag-i-invade, hindi manguhook ng mga buff. Okay, so ang isa pang sagot ko sa tanong mo, Mr. Uwomi, ay kailangan tauhan ni Yoshino itong si JP. Man-to-man defense sila. Kasi kailangan makita ng isang Ruby kung saan gustong gumalaw ni JP. At tingnan mo naman si Sanji. Kanina pa tayo nakakita ng mga Astral Recall na nakakaagaw mula kay Haji papunta kay Sanji. Ang taas kasi agad ng early game damage ng Astral Recall. And yun, yung isa sa mga parang rason kung bakit mataas ang chance na makakuha ng mga buffs or even yung mga maliliit na creeps dito. Pero yung emblem mo, Grabe naman, napakakunat naman ang cloth na to. Vitality, tenacity, parang ano to, parang mala Rockheart na ganung klaseng pangmatagalan, no? Pangmatagalan. At ito nga yung mga common emblem pa na build up na nagdadagdag ng regen. So Yes, para sir. sa mga hindi nakakaalam, ang common emblem ngayon is actually viable na. yes. Pero si Gemma versus 2. Ryzen papasok din. Sanford, medyo muna flicker na gamit niya. Andun pala yung dalawang members din ng Onyx Philippines. Kaya pala masyadong nagiging matapang itong si Ryzen. Kasi alam niya na if ever man na mahiligay siya sa alanganin, may babaka para sa kanya. This time, Claude versus the Bruno. Medyo papaburo sa Bruno dito sa early stage. Kaya naman pwede nang iwan doon ang ating roamer. Samantala, Onyx, re-reset na lang yung purple buff. Well done, JP. Uy, na-dodge pa! Ay, nagamit yung penalty zone. At ngayon, unti-unti nang bumababa yung buhay ng turtle dito. At unang pagong ay makukuha ng kupunan ng Echo. Ngayon, Yoshino, lalaban nga ba sila? Level 4 na si Jam dito. At may hook nakasama, pero nandun yung mga cable plays. And this time, dalawa ang mapapatumba ni Ryzen sa pagkakataon na yun. Kinuha yung purple ni reset. Kaya ni-reset niya yung buhay ng dalawa doon sa kabila. Grabe, mala 12 fingers ang galawan. Wow. Very commendable mula dun sa Onyx kasi nakita nila may konting weakness kapag nagamit ng mga spells dun sa may turtle fight. Kahit wala sila ng penalty zone, kaya nilang humarap dun sa mga members ng Echo. No combo for Sanford that time. Kaya naman Ouch! maging masaya si Ryzen. May pangkagat pa pala pero nagamit din yung penalty zone. Sapat ba yung damage na ibibigay ni Jem against JP? Parang hindi nga ata. Uy, pero tumatama pa yung execution. Isang strike. first kill na lang! Ay, di naman. Sinalo ni Ang Sanford. galing. Mala Bruno Mars ang galawan. Catch a grenade. For ya. Gusto ko yung in-explain mo talaga pero tama ka dyan. Wala Bruno Mars nga naman talaga yung galawan doon. And now Echo ay nakabalik na at sinasabi natin na importante para sa side ng Echo yung damage output ni Sanford at exactly yun yung reason kung paano nila na-punish si Ryzen. And medyo nag-overstay ata ng low HP si Ryzen doon. Yes, sir. Kung kaya't nakakuha ng kill ang Echo. Check natin ang item build so far. Hatid ng FWD Life Insurance. Haastos rush talaga ang mga Bruno ngayon, no? Yep. Very cheap item sa ngayon at kayang-kayang ipanalo yung early game. Dahil syempre, pasok na rin talaga sa playstyle ni Benny Cutie. And the Bruno, most importantly, kasi nga naman, nagbibigay na siya ng 20% na crit chance. Napakataas nun. Yeah, and isa pa doon is syempre yung regeneration na makukuha mo or yung tawag dito yung lifesteal na makukuha mo kasakada hampas. And sa ngayon, Echo nasa magandang position even though na mas mataas ang kill score dito ng Onyx. Tingnan mo, piso nga yung lamang ng Onyx dito. Nag-ano lang, patalon-talon lang. And right now, I'm still thinking,
kaya tayo makakita ng isang malupitang Ruby play. Kasi minsan lang natin napapansin ang mga Ruby in MPL Philippines. Yeah, pero isusuko na nila at nagpakita na rin naman ng Onyx. Pero masyadong malalim at si Super Prince ang namatay doon. Pero nandun na yung flicker! Don't run Wolf King, pero may ipit pa si Yoshi, mapapaflicker siya, mabubuhay. Oh no! With a sliver HP. Pero hindi sa likod at si Ryzen! Oh my gosh, may follow-up pa pala wala kay Sanford Flicker. Andun yung Landshaker. And this time, hindi siya tatamaan doon. Pero si Nets mapapa-BMI. Delikado ata ang kanyang posisyon dito. Orcas on Ang the hunt. mula sa Echo. At ang Echo ngayon, talagang gigil na gigil makabawi. Yun ang literal no Orca ang galawan. Kinorner ng 4 na Killer Whales, man. Uy. Pero hindi Ay, pa ata tapos. Ay! Naka-flicker din si Super Prince. Magandang bawi para sa kanila, Ops, pero hindi pa pala tapos. Wow! RTZ Good punish! ay mamamatay. Very good punish and medyo konting slip up mula ito kay RTZ na napakalalim dun sa laban na yon. But I have to say, Onyx, tinry nilang i-go yung bottom lane under the turret. At tandaan natin, gold lane pa yun. In fact, wala pang 5 minutes. So meron pang outer turret and shields. Every time na may ganun, minus 25% damage yung ititake ng mga members ng Echo. Kaya naman, nagmukhang makunat yung mga hero nila kahit ginosin na sila ng sobrang daming players mula sa Onyx. Very bad decision mula sa Onyx yung ginawa nila nun dahil under the turret nila sinugod at nakakontra pa yung Echo. Tapos, yung Echo, nung naman sinugod nila, doon sila sa may baba. Wala nang outer turret and shields dahil 5 minutes na. At doon nila nakita ng bilis na tunaw doon si Neds. At ang bilis ng Malefic Roar plus the Fury Hammer na meron dito si Ryzen. Kaya naman nuot sa sarap ang sakit ng isang Fanny. At this point of the game, mukhang si Sanji at Benny Cutie talaga ang gustong targetin dito ni Ryzen pero hindi pa naman nahanap so far. Yeah, and sa ngayon, medyo kakalma ang mga naging kaganapan dito sa 6 minutes ng ating game. 7 seconds bago mabuhay yung final turtle, I believe, ng ating game. Ryzen, nandun yung cable. Hinabol niya actually si Sanji doon. Pero na-spota na agad sila with that Azure Echo habang yung hook. Andun yung penalty zone pero naka-flicker din itong si Sanji habang doon pala sa itaas si Benny Cutie tumatrabaho lang. Yoshino looking for the I'm offended. Si Carl TZ ngayon ang hawak ng turtle at makukuha niya ito. Kailangan lumipad palabas ni Ryzen. At ngayon susugod ata sila sa may bandang mid lane. At napakabilis po ng kanyang paglipad. Hindi ko na nahabol pa. Grabe yung mga cable plays na ginagawa ni Ryzen dito. Magandang attempt, magandang effort para sa kanya. Pero alam mong aambal lang eh. Alam mong hindi siya go-go at makikipagsabayan ng retribution doon sa laban na yun. Kasi again, kapag hindi niya nakuha yon, may chance ang Echo na mag-contest sa may purple bar. Pero to the flicker at yung pagkagat flicker ay nagamit na rin palayo ni Yoshino. Maraming mga ultimate ang nagamit doon. JP and Sanford. Pero okay pa rin naman. Sinay ko lang pala, nagbayta lang hook, tapos flicker kagat. Yun yung malapit. Nag-min-miss yung hook niya, pero meron pala siyang flicker kagat na guaranteed. And actually, nag-flicker din naman si Yoshino afterwards. So parang naging even lang yung trade-off. Alam naman natin, yung ulti ng isang Lapu-Lapu, mabilis lang ang kanyang cooldown. Yeah. But of course, the Bloody Hunt mula dun sa Franco, yun yung medyo mas matagal. Kumbaga. Isa sa mga pinaka-malupit na abilities sa loob ng laro, Bloody Hunt. Talagang wala kang galawan kapag kinain ka na. Uy, ayun yung hook. Wala siyang Bloody Hunt dito. Nandun yung penalty zone. Pero si RTZ, the decimation. Pwede pa siya sumugod, pero nirespeto niya yung lason mula dito kay Gem. Ngayon, transition sa may bottom lane na ispota na kaagad ni Yoshino si Nets. Ang kanila magiging punteriya, don't run Wolf King. At makaka-protection pa ang Echo dito sa may bandang ibaba. Medyo nag-iinit si JP this game. 5 out of 6 kills na hawakan ng MDL MVP na si JP. And this time round, Echo, lamang na ng 2.5k gold lead. Nagtatranslate na ba ito sa ating mga items? Yeah, for sure. Dito nakita natin dun sa may Bruno na may Berserker's Fury, has claws. Tapos nakapag-push pa dun sa may bottom lane. Papalapit na sa kanyang third item. I wonder kung pipiliin ba niya ay Malefic, which is typically naman yung kinukuha na. But we'll see. Lord is spawning at si Carl TC ay level 12. Ryzen also level 12. At Lord ay sisimulan na nga rin ng mga Orcas. 5 miyembro ng Echo. 5 Echo fans, shoutout sa inyo. Sisimulan na nga nila at libre na makukuha ng Echo ang pinakaunang Lord ng larong ito. Minadali talaga. Pero Yoshino, sabi niya, trade na lang tayo ng isa. JP ang magiging pundirin nila. Pero may immortality pa ito at Gem.
nakikipagsabayan lang ng hampasan. Pero again, wala silang makukuha roon at kailangan nila mag-ready dito para sa depensa. May kakunatan na dito si JP at na-regen lang niya ata. Sky Guardian helmet ata ang ating nakikita dito. And very, very crucial build-up mula dito sa Echo. At mukhang magpupush dito ang Onyx sa may bandang itaas pero mapipigilan ni Sanford. Grabe naman yun, boss! Yung bravest fighter, sobrang tapang. Linikera na lang doon sa dulo. Kaya nga daw bravest eh. Kaya nga, sinabi mong braver. Bravest. Bravest. Ay nako. I believe Wind of Nature ay available na ngayon kay Benny Cutie. At malaking problema to kasi dalawang heroes na pwedeng pumunta at may access sa backlines, that's Claude and Fanny, ay nullified na agad ng Echo. Yeah, actually, nakita rin natin yung kahirapan sa pag-setup ng isang Ruby na hawak ngayon ni Yoshino. Pero habang pinag-uusapan natin yun, meron palang 1v1 dito sa may ibaba na nagaganap. Habang yung Lord ay nasa itaas, pumuposisyon lamang ang Echo para ituloy-tuloy ang kanilang pagsugod against Onyx Philippines. At ipupush na nga ng Echo ang may bandang itaas pero matutunaw ito ng Onyx ng medyo madali lamang. Oy, sa baba! May nangyari! May nangyari! Nakita ko yun sa minimap. Tumipi si Idol. Isa pa nga yung kita ng camera. 1v1 with the great one. Yun nga ang sinasabi nila kapag may ganong klaseng ganap. Pero again, crucial ito para sa Onyx. Kaya ni Carl TC na 1v1 eh. Grabe yun, men. Braid armor na rin kasi yung kanyang pinili. So, very good item at siguro ay napaka-overextend doon si Ryzen. Sobrang importante kill mula kay Carl TC. Nakabawi siya dun sa kanyang pagiging aggressive dun sa may top lane. Sa blade armor pickup mula dun sa ating Martis ay nagiging problema na. At alam naman natin kapag Claude yung katapat nyo, maganda meron kayong 1 or 2 or kahit tatlo nga na blade armor, di ba? Para pwede nyo saluhin yung ulti ni Claude. Tsaka at this point, yung mga blade armor na yun, pasakit lamang ng pasakit kasi habang tumatagal ang larong ito ay sumasakit lang Claude. So, yung value ng blade armor ay talagang tumataas din. Naalala ko tuloy yung mga nagbe-vengeance kapag may Claude. Alam mo yung ikaw pa yung napahamak sa sarili mong Blazing Duet. Yep. At parang wala ka namang magagawa doon, hindi naman pwedeng hindi ka mag-ultimate bilang isang Claude. Diba? Kaya mo nga pinik yung Claude para sa Blazing Duet. Tapos hindi mo pipindutin. Iba-iba naman ang option na ginagawa sa Blazing Duet. Minsan, pag early, pinang-kick-clear. Pero kasi pag late game, may damage na yan talaga eh. Kailangan talaga at proper itemization ng ating nakikita mula sa Echo. Alam nila na kahit lamang sila ng 6,000 ay threat pa rin dito si Nets. Nakita naman natin kung ano ang kaya niyang gawin in game number 1. But this time around, 6K na ang kalamangan ng Echo. Respectable gold lead at sisimulan na nga rin nila ang Luminous Lord. Wina 1v1 lang dito ni Benny Cutie yung Lord eh. Ito may damage si Sanji. Tinamaan si Ryzen dito ha. Kaya, masakit na. Mabilis. Napakabilis na pagkuha ng Lord at may pag-reset muli para kay JP. Sabi niya, okay, hindi na namin kailangan sumama sa Lord. Kailangan lang namin dito guluhin si Ryzen para bumaba yung kumpiyansa niya sa pag-depensa mamaya. Ryzen hindi nakuha yung purple. Ito yung mga napapagod na Fanny dahil nawala ng purple buff. And, parang PSA na rin ito kung may Fanny kang kakampi. Tulungan mo, protektahan mo. Pero dito kasi medyo wala ng choice ang Onyx. Talagang napakahirap ng labanan ng Echo dahil sa kanilang gold lead. Very difficult. May conceal sila dito and Gem nakita na kagad pero hindi nagdalawang isip dito ang Echo, kagatin na natin kagad yan and Carl TZ with the decimation. Ngayon si Yoshino naman ang magiging next na target. Mortal Coil. Ryzen dito ay lalayo na rin, medyo mababa yung kanyang energy. Lord na Luminous ay nasa may bandang itaas. Level 2 Lord Ladder ay nasa bandang itaas. Ngayon JP and the rest of the members mula dito si Ryzen pinagsisipa mula kay Benny Cutie at ito na ang pagsugod mula sa mga Orcas. Pwede ba sila mag-base lock dito? Yoshino, 1, 2, 3, 4 hampas. Pero buhay pa rin sila. May available ang mga minions dito at si Benny Cutie at ang buong Orcas ang magwawagi sa serye na ito. Reverse sweep complete. And that winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. Napakaganda ng ginawa ng Echo in that final moment. Literal, inabutan ng 1K si Ryzen. 1K para